Attorney, paano ba ito ngayon? Ngayon, ang bago na ng mga uso. Naisip naman itong China, lumayas muna sila sandali. Ang focus naman nila sa Baho de Masinloc, nilagyan ng mga floating barrier para hindi na makapasok ang mga mangingisda natin. Sir, what is really happening? What are other options aside from protest? Hindi naman ho nila nirerespeto yung arbitral ruling, mga UNCLOS, ANCLOS, lahat ho yan. Walang say-say sa kanila. Ang sa kanila ay sa kanila raw. Wala na tayong karapatang magreklamo. What options do we have left, Attorney Ed? Well, una sa lahat, it highlights the fact na very weak talaga yung ating international law, kasi wala naman yan police mechanism, Opo. law enforcement authority that can actually compel compliance. In fact, if you remember, yung Hague ruling na yan, China has refused to participate, has refused to recognize the proceeding, at even up to now, sinasabi nila hindi sila bound dyan. Malinaw naman sa UNCLOS, hindi ba? Ito yung bahagi ng ating exclusive economic zone. Tayo lang dapat ang may karapatan gumamit yan, mga siwa at magpreserba ng likas na yaman. But then we can see China still violating all these rules left and right. Why? Because number one, they can dahil bully sila, superpower sila. And number two, nakita nila wala namang magagawa yung ibang mga bansa laban sa kanila because sa international to, pantay-pantay lang ang mga miyembro. Wala namang angat talaga. So lahat ay may soberenya, so napakahirap talaga i-enforce ng UN ang dapat gawin. However, having said that, hindi naman nangangahulugan na dapat ihinto na natin yung pagpapile ng mga diplomatic protest. Kasi yung diplomatic protest, bagamat mahina yan, walang ipin yan, iyan ay pagpapatunay na tayo ay nagbibigay ng notice na hindi tayo sumasang-ayon. Meron kasing konsepto na tinatawag ng acquiescence. Yung acquiescence, ibig sabihin, kapag hindi ka nagsasalita, lumalabas na parang tinatanggap mo, sinasang-ayunan mo, nagbibigay ka ng consent. So diplomatic protest will actually be useful for purposes of telling them, hindi natin kasi yung ginagawa ninyo. Yun ang mga arbitral ruling, bagamat nila kinikilala yan, that's also a possible, kumbaga, path to take again. Kasi itong pagkasira ng mga coral reefs natin, halimbawa, alam mo sir, sa West Philippine Sea, base sa estimate ng pag-aaral, 464,000 hectares of coral reefs, which explains why there is so much rich biodiversity in the area. So maaari natin i-explore yan. But more than that, dahil nga mahina ang batas, sa tingin ko ay pakikipag-alyansa. Kagaya ng lagi ko nang sinasabi noon pa, palakasin natin yung pakikipag-alyansa uli sa ASEAN na bahagyang naapektuhan nung araw. Fortify that because Indonesia recently, nagkaroon sila ng pagpupulong para pag-usapan itong code of conduct. Let us not give up on that. I-explore natin yan. And more importantly, tama na makipag-alyansa din tayo sa bully rin. Naalala mo nung high school ka, hindi ba pag binubuli ka ng kaklase mo, tatawagin mo yung tatay mo, yung kapatid mo. Tama. Ay tatakutin to, wag mong ibubuli ito. So malaking bagay yung joint na pagpapatrolya sa pagitan ng Pilipinas, Australia at Amerika because this will actually send some sort of a warning against China. So at the end of the day, ang point ko lang, talagang multifaceted yung approach dito sapagkat nakikita natin yung kahinaan ng international law bilang isang patibay na mekanismo. Sir, what are the repercussions kung pauwiin na natin yung ating ambassador from China to the Philippines para talagang medyo mas matibay-tibay na? Dahil ibig sabihin, ayaw na namin, papauwiin na namin ang aming ambassador dito at ano ho ba ang epekto naman kung pauwiin din natin yung ambassador nila, lumayas ka na rito, hindi ka namin kailangan. Ano ang immediate impact po nito, Attorney Ed? Well, kagaya ng nasabi ko kanina pa, kinakailangan pagbabalanse ng interest. China remains an important player in the global economic activities, and it has remained a partner. At hindi din natin dapat sirain yan sa kabilang banda, So dapat niya tinatawag na cost-benefit analysis tayo. Ay kung pauuwiin natin yan dahil nagagalit tayo, but at what cost, hindi ba? Anong benepisyo? Wala namang probative value yon in terms of what we're fighting for. Pagka pinauwi natin yan, ibig sabihin, naalis na din ng China. Hindi na sila maglalagay ng istruktura. So it will even exacerbate further the problem. So hindi dapat iwanan na lang natin yan. Dapat lang maging consistent tayo. Yun ang importante doon. Kapag nagpasa ng diplomatic protest, makasingit lang, Attorney Ed. I mean, if we cut our diplomatic ties with them, na by sending them a strong signal na you can, Mr. Ambassador, you can go home now. We will pull out our ambassadors. Alam ko hong para kasi sir, pati mga kababayan natin, nagtatanong, nagtataka,
hanggang kailan tayo magpapaalipin? This is for some form of slavery, sir, na wala ho tayo magawa kundi sumunod tayo na sumunod because tayo ay slave sa kanilang ekonomiya dahil kailangan natin, otherwise talagang lalo tayo maghihirap. So it's another form of slavery, yung lang in economic means or lingo, Professor. Tama naman po yan, pero kinakailangan lang kasi maging mahusay at mainam yung mga tatahakin natin. Yes. Ito nga, sinasabi ko, importante consistency. Hindi pa pwedeng wishy-washy tayo. Right, Minsan okay, right. minsan hindi. Uh-huh. So we have to remain consistent. Pangalawa, kagaya ng nasabi ko, i-all out na natin yung ating paghingi ng tulong, pakikipag-alyasa sa ibang mga bansa. Tandaan natin, malaki rin ang interest ng Amerika halimbawa sa West Philippine Sea, sa ating rehiyon. Hindi ko naman sinasabi na ibibigay ito, susuko natin sila para maghahanap tayo ng panibagong magpapaalitin sa atin. Kung babalansin natin ang interest, gamitin natin sila. Gamitin natin ang Japan, gamitin natin ang Australia, gamitin natin ang ASEAN. So itong mga bagay na ito, magpapalakas ng ating posisyon. At the end of the day, we have to be very, very realistic about it. Can we actually deter China? The answer is no, we cannot, definitely. Pero syempre, nagbabagong ihip ng hangin. Ang mahalaga ngayon, consistent tayo, ginagawa natin yung mga dapat gawin. And we really have to balance our interest. Hindi pwedeng yung galit, kumbaga yung galit ay lulunod sa isa nating economic interest. Halimbawa, tama lang yung pagbabalanse. And if there's one thing I've realized, yung China also needs us. Hindi porket kaaway natin sila, ibig sabihin, ihinto din nila yung talastasan nila sa atin. Pagpapatuloy pa rin nila ang pakikipag-ugnayan sa atin. Dahil kagaya natin, nagbabalanse lang din sila, kaya lang nagpe-flex sila ng muscle. Umanap tayo ng pwede natin gamitin para makapag-flex din tayo. Para hindi yung 9-dash line, mapalitan ng baseline method na siya namang nararapat at sinasabi ng batas. Pero dito, Attorney Ed, this is Aljo Bendijo. Maganda yung sinabi ninyo, na ang pinakamainam na opensa o kaya depensa ng Pilipinas dito ay mag-build tayo ng alliance. Halimbawa, sa Amerika, sa Japan, sa Australia, at interesado din yata ang France, Germany. Marami na. May joint patrol pa na pinaplano talaga dyan sa West Philippine Sea. Hindi ba kaya't ikagagalit lalo ng China sa atin yan, Attorney Ed? Ang problema kasi hindi naman issue yung magagalit sila or hindi. Dahil magalit sila o hindi, galit tayo o hindi, itutuloy pa rin nila yung ginagawa nila. Isipin mo, noong 2002, although non-binding, nagkaroon ng expression na magkaroon ng tinatawag na Code of Conduct. After 10 years, from 2013 to 2015, nagtayo sila ng 7 militarized installations sa nasabing area. 5 dyan, pasok sa loob ng West Philippine Sea. So, hindi importante sa China kung anong nararamdaman natin. Ipagpapatuloy nila yan. So, kinakailangan, galitin ba natin sila o hindi, meron tayong pantapat. Naalala ko, pag high school ka, pinambubuli sa'yo, sinumbong mo sa teacher mo, pag nakikita ng teacher, hindi siya makagalaw So, importante na gamitin natin yan. Now, yung joint patrol is that possible. Tandaan natin, sa UNCLOS, kung bahagi ng exclusive economic zone mo yung area, ikaw yung karapatan na mag-supervise, mag-maintain, mag-regulate yan. So, kung gusto natin magkaroon ng joint patrol kasamang malalaking bansa, we can do that. It's about time we do that. Tingnan mo yung ginagawa nila sa ating kabastusan. Yung mga ating mga local fishermen, they couldn't even fish within our own exclusive economic zone. Hindi ba? Pinagbabawalan sila. Kung may joint patrol yan, napoproteksyonan din natin yung interest sa mga matiliit nating mga mangingisda na nababalahura ng pang-abuso ng China pagdating dito sa usaping ito. Attorney Ed, good thing you raised that issue na yung mga joint patrol na yan. Pero kung matatandaan po natin, yung nakaraang administrasyon, medyo nagdadalawang isip dyan at sinasabi may mga statements, sir, na it will just escalate at baka magkaroon tayo ang pagmula ng giyera dyan yung sa West Philippine Sea na yan because of what we're doing. At baka may mga sabi pa nga, sir, na baka magpasabugan tayo ng nuclear war. Alam ko naman na hindi naman po pwede ho yun. Pero may mga ganun hong incident. Do you think pag ginawa natin yan, yung sinasabi niya, joint patrol, hayaan natin din kasi kahanapin tayo ng mga
kapartner natin, lalong magwardi itong China at lalong tumindi ang tension dyan, Attorney Ed? Alam mo, sir, nalagyan natin ng historical perspective. Kung titingnan natin yung kasaysayan ng mundo, no, napaka-costly ng digmaan at alam nila yan. Okay. Kaya nga yung Cold War era, di ba, ilang dekadang umusad yan, hindi man lang nagbanggaan talaga ang Amerika at Russia. Ang isang example na lang natin ng Middle East, yung issue ng Israel. For the longest time, that has always been feared as, kumbaga, yan ang mag-limit siya ng panibagong digmaang pandaigdig, pero magpahanggang ngayon nakikita natin hindi nangyayari yan. So alam ng mga bansa yung cost ng pakikipagdigmaan. Kung mapapansin mo historically after World War II, nagkakaroon na lamang ng digmaan sa pagmagitan ng isang bully at ng isang malinang bansa. So ibig ko sabihin, ang China relative to the Philippines, hindi sila mangingimi na makipagyera sa atin. Pero ba't hindi sila ginagawa yan? Kaya halimbawa, meron tayong tratado sa Amerika, yung Mutual Defense Treaty natin. Kung kakampi natin yung iba pang malalaking bansa, syempre magpiki daw sila. War is very, very costly. At the rate China is moving right now, in fact, even superseding the U.S. as number one major global economy, they want to take such risk. Manggugulo lang yan, kaya kinakailangan meron tayong pambalanse panlaban sa Alright. kanila. Okay. May bago na namang pakulo itong China. Parang nambubwisit na talaga. Hindi pa tapos yung issue sa coral. Eto na naman, naglagay na naman ng mga floating barrier. Ang dami na talaga. Natanong ko na rin kanina sa unang na-interview namin, what's left for us, sir, na para matigil ito? Ang nakikita namin, nila paring Aljo, ay siguro talaga itong joint patrol para matigil itong kawalang-hiyan na ginagawa nila dyan sa ating bakuran, Attorney J. You agree, Attorney? Well, opo, no? Isa po yun sa pwede talaga or dapat talaga natin gawin. Kasi nga, kaya nagagawa ng China yan, walang nakakita. No? Kaya hindi na, kaya namimihasa siya tapos hindi siya napipigilan. No? Pero kung palaging may presence dyan, palaging nakikita ko ginagawa nila, edi medyo matitigilan naman sila, no? So panahon na talaga dito, partner Kong, no, na mag-deploy tayo ng marami pang mga barko natin dyan. Mag-ingay tayo sa buong mundo, idokumento natin ang ginagawa nilang pambubuli dyan. Isang paraan yan para mahiya ang China? Opo. Kasi talagang yun ang inaasahan niya na pag walang nakakita, pag walang nagsasalita, edi pinapayagan na. So, kailangan talaga ang bawat hakbang nila na ginagawa nila, yung pag-aangkin nila, ini-implement nila, talagang ipapakita talaga natin sa buong mundo na hindi talaga sila sincero, no? Hindi sila makatotohanan pagdating sa mga usapan at mga salita nila. Alright. Panghuli na lamang na katanungan, Professor J. Ito nangyari ngayon na paglalagay ng mga barrier. Sa basa ninyo, okay lang putulin ng mga mangingisda natin o hilahin yung mga barrier nila pauwi at gamitin na lang nila, ipatimbang nila yung mga kadena, Professor J? Opo, talagang dapat nga ganun kasi wala naman talaga silang karapatan maglagay ng mga ganyang barrier. Opo. No, I mean hindi yan makatao in the first place, no? Pinipigilan nila yung mga isda natin naghahanap buhay lang naman, no? Tapos talagang parang kaya nila ginagawa yan para hindi makita yung ginagawa nila sa loob, no? Ayun. At ang ginagawa nila sa loob ng Scarborough, kaya nila hinaharang ang ibang tao, sinisira talaga nila yung mga bahura diyan, no? So may connection po yan doon sa mga iba pang na-report nga na nasisira, dinudurog yung mga bahura. Ganun din po ginagawa nila diyan sa Scarborough. And actually documented yan meron ng previous na mga events na nakita natin talagang yung mga fishermen nila, winawasak talaga yung loob ng Scarborough. Plano talaga nila dyan, partner Kong, na i-reclaim yan. Magtambak sila ng lupa dyan. Siguro. Kaya nga yung suggestion ko, baka pag nakita kami ng Pangulo, lahat ng mga nagre-reclaim dyan sa Manila Bay, dyan na lang dalhin. Magsawa sila kare-reclaim dyan, ilang bilyon. Mas maganda, mas malaki may tutulong nila sa Baho de Masinloc, dyan sa may Spratly, mai-reclaim nila yan. Lagyan ng mga kondominium, mga tower, kung ano-ano. Matanong ko lamang po, itong floating barrier, ano hong plano rito? Pwede ba itong gupit-gupitin ng mga mangingisda natin at hilain pabalik sa kanilang mga lugar, gawing sampayan o kaya ay pantali sa mga bubong nila, Commodore? Thank you. Pwede kaya yun?
Opo, thank you po sir for giving me the opportunity to explain dito sa question na to. Opo. Na bakit nga naman hindi tinanggal agad ng Coast Guard at Opo. ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Opo. etong nakabalandrang barrier na to sa Baho de Masinloc. Oho. Makikita natin sa social media comments sir, ito yung talagang prevalent na comment ng mga Pilipino. So, ang Philippine Coast Guard at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Sir Erwin, we were tasked to provide yung ayuda natin at fuel subsidy besides from providing escort sa mga mangingisda natin sa Baho de Masinloc. Oho. And nung nagpunta tayo doon, we were able to monitor itong paglalatag nila ng floating barrier dito sa bunganga ng Baho de Masinloc. So ang question sir, bakit hindi agad ginupit-gupit ng Coast Guard nung nakita na natin? Oho. We have to go back Sir Erwin with what had happened in 2012 Scarborough Shoal standoff. Opo. Yan ang naging dahilan kung bakit we had the diplomatic misstep in our approach in Baho de Masinloc. Ngayon, our Philippine Coast Guard and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sir, is guided with the fact na our approach in the West Philippine Sea is full of government. So what we did, we documented itong barrier na to. We even asked our embedded media friends to go near, para sa publiko ito at malaman ng bawat Pilipino. From there, sir, we immediately reported this to the National Task Force West Philippine Sea. We have to remember the fact the National Task Force West Philippine Sea is chaired by the National Security Advisor, General Eduardo Paño, at kasama natin dito ang mga ahensya ng Department of Justice, Department of Foreign Affairs, and even the Department of National Defense. So from this interagency task force, sila po ang magpo-formulate ng policy recommendation sa ating Pangulo at kung ano man po ang magiging guidance ng ating Pangulo sa susunod na hakbang natin dito sa barrier na to. Ang Philippine Coast Guard, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at ang ating pong Armed Forces of the Philippines will always be willing to carry out kung ano po ang magiging pasya ng ating Pangulo, Sir Erwin. May proseso. Pero matanong ko lang, Commodore Tariela, you think effective at napapanahon na talaga na samahan na tayong magpatrolya dyan sa West Philippine Sea from Northern Luzon all the way to southern, sa may Palawan, ng ating mga allies? Do you think it will be effective at mape-prevent itong mga ganitong klaseng maneuver o kaya bubuli ng China kung may kasama tayo lagi sa pagpapatrol, Japan, Australia, lalong-lalo ng United States? Ano hong tingin nyo rito? Well, ako po sir, sa Philippine Coast Guard, kung ang usapin po natin ay ang pagsama sa US Coast Guard, Japan Coast Guard, or any other Coast Guard organizations na nagsusuporta sa ating mga hinaing dito sa West Philippine Sea. Ako po sa Coast Guard, naniniwala po kami na having joint patrol or other Coast Guard organizations is very important for us to strengthen our cooperation with them, particularly in enforcing rules-based maritime order. Kung ang usapin naman po natin ay sa US Navy, kung saan kasama po ang Philippine Navy at ang Armed Forces of the Philippines for any joint patrol. Ang Philippine Coast Guard po ay sumusuporta po sa intensyon at magiging decision po ng liderato ng Armed Forces, sir. So, malaking bagay talaga itong joint patrol. Para sa ganun ay medyo mahiya naman kahit konti. Konti ang China. Kapalmugs na talaga, sir. Opo, Commodore. Yung China. Yes, medyo nahihiya na po sila ngayon, sir. Medyo, ito nga po, sir, let me also take this opportunity na i-report sa publiko, na ang nakaraang mission natin na pagdadala ng Datu Bangkaw, yung BFAR vessel natin, ito ang first opportunity for the Philippine government vessel to come near to Baho de Masinloc with only a distance of 300 meters. Ibig sabihin, sir, talagang nandito tayo sa Baho de Masinloc nung namigay tayo, sir, ng fuel at ng ayuda sa ating mga mangingisda. All right.